binalaan ng kampo ng Hamas ang Israeli forces na ihinto na ang kanilang ginagawang pag-atake sa Gaza City dahil ito raw ay makakaapekto sa ceasefire na pinag-uusapan ng magkabilang panig. Subalit, sa likod ng pangbabantang ito, ang Israeli forces ay nagsagawa ng malalalim na pag-atake sa Gaza City. Ibinalita ito ng AP na ang Israeli forces ay mas pinaigting pa ang kanilang operasyon sa Gaza. Hanggang ngayon kasi, patuloy pang pinag-aaralan ang mga ceasefire proposal ng magkabilang panig. Matagal-tagal na rin na pinag-uusapan ang posibleng ceasefire kasama ang Estados Unidos, ang Qatar, maging ang Ehipto. Binigyang linaw ni Benjamin Netanyahu na sa naturang ceasefire talks, ang ipapadala ng Israel ay mismong chief ng Mossad. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa mga Palestino at tuwang-tuwa sila ng kanila itong marinig sapagkat ayon sa mga Palestino ay makakapahinga na raw sila. Ayon sa mga Palestino, magsisiyam na buwan na halos araw-araw ay nakakarinig sila ng mga bombang sumasabog sa kanilang lugar. May mga gusali na wasak, maging ang kanilang sitwasyon ang pagkukunan ng malinis na tubig, pagkain maging kuryente nito ay wala na. Dagdag hirap pa sa mga balita na araw-araw nilang naririnig na may mga taong namamatay dahil sa palitan ng mga bomba ng magkabilang panig. Kaya nang marinig ng mga Palestino ang umuugong na isang napakalaking possibility na magkasundo ang dalawang panig, inaasahan nila na ito ay makakamit dahil mismong Prime Minister na ng Israel ang nag-anunsyo na magpapadala sila ng delegasyon upang pag-usapan na ang ceasefire na ito. Subalit, nitong nagdaang araw lamang, habang pinag-uusapan at pinag-aaralan pa ang mga proposals ng magkabilang panig, nagsagawa ng isang malalim na pag-atake ang Israel sa Gaza. Bagay na hindi ikinatuwa ng kampo ng Hamas, sabay warning nila na huwag na itong gawin sapagkat maaapektuhan nito ang kanilang ceasefire na pinag-uusapan. Ayon sa balita ng AP, kinumpirma nito na ayon sa Israel kung bakit nagsagawa sila ng isang malalim na atake sa Gaza, ito ay dahil sa ang mga militanteng grupo sa Gaza na Hamas ay nagre-regroup sa lugar na kung saan umatake ang Israel. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, kahit na may nag-aaral na tungkol sa mga ceasefire proposal ng magkabilang panig, nariyan na rin ang warning ng Hamas na huwag nang magpaputok o huwag nang umatake ang Israel sa kanilang lugar, ay merong mga Hamas na nagre-regroup. Ngayon, sa kampo ng Israel, dahil sa kanilang narinig na nagre-regroup ang Hamas, para saan ito? Ano ang purpose kung bakit sila nagre-regroup? Dahil sa kampo ng Israel, isa itong napakalaking palaisipan dahil ang pinag-uusapan ay ceasefire, pero bakit nagre-regroup ang Hamas? Kaya sa isip ng Israel ay wala ring kwenta kung sakaling magkasundo ang dalawang panig na ito at magkaroon ng ceasefire dahil nagre-regroup ang Hamas at in the future baka meron pang malaking gawing pag-atake ang mga militanteng grupong ito. Kaya sa warning ng Hamas sa Israel na huwag nang magsagawa ng pag-atake sa Gaza, kaya sa warning ng Hamas sa Israel, lumalabas na kanila itong ginagawa upang hindi maunsyami ang kanilang balak na mag-regroup. Kung duda kayo sa balitang ito, maaari kayong magsagawa ng inyong sariling research at ibibigay ko sa inyo ang source. Ito ay nasa AP at nang kayo na mismo ang makakita kung ano ang kinumpirma ng AP. Narito ang pinakabagong warning ng Hamas sa Israel. Kahit pa nga ang mga raids na isinasagawa ng Israel sa mga lugar sa Gaza, ito ay pinipigilan ng Hamas sapagkat ayon sa Hamas, nakakasira ito sa pinag-uusapang ceasefire. Ayon naman kay Benjamin Netanyahu, kahit na kasalukuyan pang pinag-aaralan ang ceasefire proposal ng bawat isa,
ang gap ng dalawang bansang ito ay hindi pa rin nawawala. Ang ibig sabihin nito, hanggat hindi pa naa-approve ang proposals ay malaya raw ang Israel na gawin nila kung ano ang kanilang gusto at nararapat. Ayon sa Israeli military, patuloy daw silang nakikipaggiyera sa mga militanteng grupo sa Gaza na Hamas doon mismo sa mga lugar na kung saan na-clear na ng Israel months ago na ang nakalipas at ito ay nasa northern part of Gaza. Can you imagine mga kaibigan, mga lugar sa northern part of Gaza na na-clear na ng Israel noong mga nakaraang buwan, subalit ngayon ay nagpapalakas muli ang mga militanteng grupo doon at doon nga umatake ang nasabing mga Israeli forces sapagkat sa mga lugar na inaakala na malinis na, doon nagtatago ang Hamas. Samantala, binigyang linaw naman ng kampo ng Israeli military na bago sila magsagawa ng raid o pag-atake sa mga lugar na kung saan nagpapalakas ang Hamas ay nag-aanunsyo ito ng evacuation. Subalit ang problema daw, ayon mismo sa mga Palestino, wala na raw safe na lugar. Ang Gaza ay nasa mga 2.3 milyon na mga residente sa kabuuan. Subalit 100,000 ay nailikas na ng Israel sa mga safe na lugar. Meron naman ding mga Palestino na kusa ng lumikas at hindi na kinakailangan pang pagsabihan ng Israel. Subalit, meron talagang mga Palestino na ayaw lisanin ang kanilang lugar sapagkat ang kanilang rason ay wala na nga raw safe na lugar para doon silang magtago. Ayon sa Israeli forces, ginagawa nila ito para sa kaligtasan ng mga Palestinian civilian. Dalawa kasi ang tinitingnan ng Israel. Unang-una talaga ay ang kaligtasan ng mga civilian sa Gaza. Ang ikalawa, pag marami kasing mga civilian sa isang lugar, dito naman nakikihalubilo ang mga Hamas. Kaya nahihirapan silang ma-identify ito. Ayon mismo sa tagapagsalita ng Israeli forces, sila mismo ay pinipigilan nila ang mga civilian na bumalik sa kanilang mga lugar. Gaya ng mga nangyari ngayon sa lugar na inaakala ng Israel na malinis na sapagkat sa mga nagdaang buwan ay itinuturing nila itong cleared. Subalit doon pala nagkukubli ngayon ang Hamas at nagpapalakas. Kaya isa ito sa rason kung bakit pinipigilan nila ang mga sibilyan na bumalik sa kanilang dating tahanan. Meron namang ibang mga Palestinian na gustuhin man nilang bumalik sa kanilang dating lugar ay wala na rin silang babalikan sapagkat ang kanilang bahay ay wasak na. Kaya ngayon ay naninirahan sila sa mga evacuation center at umaasa sa mga pagkain na ibinibigay ng Israel at ng United Nations, maging ang United States of America ay nagpapadala ng mga humanitarian aid. Ayon sa Gaza's Health Ministry, ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel ay gumamit ito ng airstrike at artillery at tank fire. Ito yung ginawa ng Israel kahit pa man pinagbabantaan sila ng Hamas. Nagdagdag naman ng evacuation center ang Israel at nag-order na ng immediate evacuation doon mismo sa Central Gaza City. Ayon sa military ng Israel, sa pamamagitan ng intelligence report, ang mga militanteng grupo ng Gaza o Hamas, kasama nito ang maliit na grupo ng Islamic Jihad, ay nagtutungo raw ito sa southern part of Gaza, doon mismo sa city of Deir al-Bala. Inakusahan ng Israel na ang Hamas at iba pang mga militant group ay nagtatago ngayon sa mga sibilyan. Meron kasing mga nagrereklamo at inaakusahan ang Israel na mismong Israeli forces ang sumisira ng mga paaralan at klinik doon mismo sa Gaza. Hindi ito itinanggi ng Israel. Inamin nila ito na talagang sinisira nila ang ibang mga paaralan at klinik. Bakit kamo? Sapagkat ang mga lugar na ito ay kinumberte ng kampo ng Hamas na maging kanilang compound. Kaya hanggang ngayon, ang Israel ay patuloy pa rin na nagsasagawa ng kanilang ofensiba sa Gaza. Kahit paman, kasalukuyan ng pinag-aaralan ang mga ceasefire proposal ng bawat panig.